Ang ating Diyos ay may walang hanggang karunungan at kapangyarihan. Kaya hinihikayat kitang bitawan ang iyong mga pag-aalala at pangamba at iwanan ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Nagawa mo na bang subukan na kontrolin ang isang bagay at napagtanto mong hindi mo magawa? Madalas, ganyan ang takbo ng ating buhay. Tayo ay nasa isang sitwasyon na hindi natin kayang kontrolin tulad ng bagyo. Ngunit minsan, nakakalimutan natin na mayroon tayong reaksyon o desisyon tungkol dito. Maaari kang mag-alala at subukang ayusin ang mga bagay sa sarili mo o maaari kang magtiwala sa isa na may kapangyarihan sa lahat. Siya ay ang Diyos ang gumawa ng mundo at ng lahat ng narito. Siya ang nasa kontrol, hindi tayo. Ngunit, maaari tayong magkaroon ng kapanatagan kung alam natin na tayo'y bahagi ng dakilang plano ng Diyos. Ang ating Diyos ay labis na makapangyarihan. Alam nating maraming mga liko at sorpresa sa buhay. Binibigyan tayo ng Biblia ng paalala sa Ecclesiastes 3 verse 1 na ang bawat bagay sa buhay ay may kani-kaniyang panahon. Ito ay nangangahulugang may mga pangyayari na hindi natin kontrolado o hindi inaasahan. Hindi natin kayang kontrolin ang panahon, di ba? At tulad ng panahon, may mga bagay sa buhay na labas na sa ating kapangyarihan. Iyan ang kalakaran ng buhay. Natural ang hangaring kontrolin ang lahat. Ngunit ang totoo, hindi natin kayang kontrolin ang lahat. May mga bagay sa buhay na hindi kaya sa ating kakayahan. Kapag sinubukan nating kontrolin ang lahat, nauuwi lamang tayo sa pagod at stress. Ito ay dahil tayo ay tao at mayroon tayong mga limitasyon. Ibigay natin sa Diyos ang kontrol. Kaya't bakit natin dapat hayaan ang Panginoon ang mamuno? Ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos ay labis kaysa sa ating imahinasyon. Hindi katulad natin, hindi limitado ang Diyos sa anumang aspeto. Ang Salmo 147 verse 5 ay nagsasabi, "Makapangyarihan ang ating Panginoon, ang kanyang karunungan ay walang hangganan. Ang Diyos ang may alam kung ano ang pinakamabuti para sa atin, kahit na hindi natin ito nakikita. Maari tayong magtiwala na ang Diyos ay alam ang kanyang ginagawa. Ang kanyang mga paraan ay mas mataas kaysa sa atin." Tulad ng ating natutunan sa Isaiah 55 verses 8 to 9, sinabi ng Panginoon, "Ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganoon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo." Ang pagpapahayag ng pagsuko ay hindi nangangahulugan na tayo'y talo o sumuko. Ito ay nangangahulugan na may pananampalataya tayo sa Diyos. Kapag tayo'y tumigil sa pagkokontrol sa lahat at nagtitiwala sa Diyos, ipinapakita natin ang ating pagtitiwala sa kanyang dakilang kapangyarihan at karunungan. Ang Biblia ay puno ng mga taong nagtitiwala sa Diyos sa panahon ng kahirapan. Tingnan natin ang kwento ni Jehoshaphat. Gaya ng isinalaysay sa ikalawang Kronika chapter 20, si Jehoshaphat, ang hari ng Huda, ay labis na natakot nang dumating ang malalaking hukbo laban sa kanya. Ngunit sa halip na subukan niyang kontrolin ang sitwasyon sa kanyang sarili, itinuon niya ang kanyang pansin sa Diyos. Nagdasal siya na nagsasabi, "Hindi namin alam kung anong gagawin, ngunit ang aming mga mata ay nakatuon sa iyo." Dahil sa kanilang pananampalataya, si Jehoshaphat at ang kanyang mga tao ay lumabas upang harapin ang mga hukbo. Sa halip na makipaglaban, sila'y nag-awit ng mga papuri sa Diyos at ito ang nagdala ng kontrol sa sitwasyon. Ang mga kaaway ay naguguluhan at naglaban-laban sa kanilang mga kakampi. Si Jehoshaphat at ang kanyang mga tao ay hindi kinailangang makipaglaban. Nagtiwala sila sa Diyos at nakita ang kanyang kapangyarihan. Kapag tayo'y nagtitiwala sa Diyos, ipinapakita natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Tingnan natin ang isa pang kwento. Ang kwento ni Hari Hezekiah sa ikalawang Hari chapter 20. Siya ay nagkasakit. Sa tindi ng karamdaman na iyon, sinabi sa kanya ng propetang si Isaias na mamamatay na siya. Ngunit si Hezekiah ay nagdasal sa Diyos, nagtitiwala sa kanya kahit na nasa harap na ng kamatayan. At alam mo ba, dininig ng Diyos ang kanyang panalangin at idinagdag pa niya ang 15 taon sa buhay ni Hezekiah. Tulad ni Hezekiah, kapag tayo'y nagtitiwala sa Diyos sa harap ng mga bagay na hindi natin kontrolado, pinapayagan natin ang kanyang banal na plano na mabukas sa ating buhay. Ito ang oras kung kailan ang mga himala ay magsisimula ng maganap ng harapin natin. Kapag tayo'y nagtitiwala sa Diyos sa mga bagay na hindi natin kontrolado, nararamdaman natin ang isang kapayapaan na mahirap ipaliwanag, isang kapayapaan na higit pa sa ating pangunawa. Bagamat maaaring tayong masalimuot na hinaharap, ipinapangako ng Diyos ang kapayapaan sa ating mga puso. Ngayon, ang kapayapaan na ating natatanggap mula sa pagtitiwala sa
sa Diyos ay hindi nangangahulugan na hindi na tayo magkakaroon ng mga unos. Hindi ibig sabihin nito na hindi tayo haharap sa mga pagsubok o hindi tayo dadanas ng mga masalimuot na pagkakataon. Ngunit ibig sabihin nito na sa gitna ng mga unos at mga pagsubok, maari tayong magkaroon ng kahinahunan at kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi mula sa mundong ito, dahil ang ating tiwala ay hindi sa mundong ito, kundi sa Diyos na lumikha. At alam natin na Siya ang nasa kontrol. Alam natin na hindi niya tayo bibiguin. Isang kapayapaan na mahirap ipaliwanag, ngunit kahanga-hanga na maranasan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Laging tapat sa kanyang pangako ang Diyos. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng walang katapusang pagmamahal at katapatan ng Diyos. Ipinalabas niya ang kanyang kapangyarihan at pag-ibig kahit na ang mga tao ay nagkulang sa pananampalataya. Ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo bibiguin ng Diyos. Mahal niya tayo ng higit pa sa ating pangunawa. Ito rin ay nangangahulugan na ang anuman na ipinapangako ng Diyos, siya ay tutupad. Kapag sinabi ng Diyos na gagawin niya ang isang bagay, tiyak na gagawin niya ito. Anumang pangako niya sa Biblia, laging itinutupad niya ito. At dahil iniibig tayo ng Diyos, binibigyan tayo niya ng kapayapaan. Sinasabi sa unang Pedro 5 verse 7, ipagkatiwala niyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan niyo, dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Ang pag-surrender ng ating mga pag-alala sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal ay nangangahulugan na tigilan na natin ang subukan na harapin ang lahat ng bagay sa ating sarili. Ito ay nangangahulugan na nagtitiwala tayo sa Diyos na tutulong sa atin. Sabihin natin sa Diyos na, hindi ko ito magagawang mag-isa. Ipinagkakatiwala ko ang aking mga pag-alala sa iyo, Panginoon. Tigilan natin ang pagdadala ng lahat ng mabibigat na alalahanin sa ating sarili. Ipinagkatiwala natin ito sa Diyos at dahil sobrang makapangyarihan ang Diyos, kaya niyang harapin ang anumang pag-alala natin. At ang pinakamahusay na bahagi dito ay nais ng Diyos na tulungan tayo sa ating mga pag-alala. Kaya't ang panalangin ay parang pagsasabi, Diyos, pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mga pag-alala. Kailangan ko ng tulong mo. At kapag ginawa natin yon, madalas tayo ay nakakaramdam ng ginhawa. Parang nawawala ang bigat mula sa ating mga balikat. Isipin rin natin ang ideya ng tagumpay sa pamamagitan ng pagsuko. Maaaring magmukhang kakaiba ang konseptong ito ng tagumpay. Paano tayo mananalo sa pamamagitan ng pagsuko? Ngunit sa kaharian ng Diyos, ang pagsuko ay paraan kung paano natin makakamit ang tagumpay. Kapag tayo ay tumigil sa pagkontrol ng lahat at magtiwala tayo sa Diyos, tayo ay nagiging tagumpay. Iyan ang paraan kung paano natin natatalo ang takot, alala at stress. Tingnan natin ang kwento ng lungsod ng mga Israelita na Jericho sa aklat ng Josue. Ang mga pader ng lungsod ay labis na matibay upang mapasuko ito. Inutusan ng Diyos si Josue at ang mga Israelita na maglakad sa paligid ng lungsod sa loob ng 7 araw at sa ika-7 araw ay patunugin ang kanilang mga trumpeta at sumigaw. Sa pananaw ng mundo, ang plano na ito ay walang kabuluhan. Ngunit sumuko ang mga Israelita sa kanilang pangunawa at sumunod sa utos ng Diyos. Nang kanilang gawin iyon, bumagsak ang matibay na pader ng Jericho at nakuha ng mga Israelita ang isang tagumpay na hindi nila kayang makamit nang sila'y mag-isa. Sa ating buhay rin, may mga pader na hindi natin maibabagsak sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. Ito'y maaring mga problema o mga hamon na hindi natin maiaayos kahit gaano tayo kapagod sa pagtatangkang malutas ito. Kapag tayo'y natagpuan sa mga ganyang sitwasyon, karaniwan nating nararamdaman ang pagka-stuck, pag-aalala o pagkasiraan ng loob. Maaring subukan nating gawin ang lahat ng ating maisip para malutas ito, ngunit wala namang nangyayari. Tayo ay lalong nai-stress, nag-aalala at napapagod. Parang pagsubok na buksan ang isang pintuan na mahigpit na nakasara. Ngunit kapag iniabot natin ang mga ganitong sitwasyon sa Diyos, kaya niya ang mga bagay na hindi natin kaya. Ang Diyos ang may susi sa nasaradong pinto na yon. Kapag ibinibigay natin ang ating mga problema sa Kanya, binubuksan niya ang pinto. Ito ay hindi nangangahulugan na bigla na lang maging perpekto ang lahat. Ngunit ibig sabihin nito, hindi tayo nag-iisa sa pagharap sa ating mga problema. Kasama natin ang Diyos nag-aayos sa ating mga problema sa mga paraang hindi natin mauunawaan. Ang oras ng Diyos ay iba sa ating oras. Ngunit isang bagay ay tiyak, ang Diyos ay kumikilos para sa ating kabutihan. Ang kanyang mga paraan ay laging mas mabuti kaysa sa atin. At tulad ng isang magulang na pinipigilan ang kanilang anak na hawakan ang mainit na kalan, ang Diyos ay nakakakita ng katapusan at alam kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Kaya,
Sa mga sandaling pakiramdam natin na parang pilit nating buksan ang isang saradong pinto, tandaan ito, ang Diyos ang may hawak ng susi. Kailangan lang nating ibigay ang ating mga problema sa Kanya, magtiwala sa Kanyang perpektong panahon at sumampalataya sa Kanyang walang hanggang karunungan. Kapag ginagawa natin yon, matutunan nating iwanan sa Diyos ang mga bagay na hindi natin kontrolado. Hindi Niya tayo bibiguin, ibigay natin kay Jesus. Tandaan, iniibig ka ng Diyos. Iniintindi ka Niya. Siya'y mas matalino at mas malakas kaysa sa atin. Magtiwala tayo sa Kanya dahil ang tagumpay at kapayapaan ay nasa Kanya. Kung na-bless ka sa video na ito, mag-type ng Salamat Jesus sa comment sa ibaba at saka be a blessing to others sa pamamagitan ng pag-share ng video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Huwag din kalimutan na mag-subscribe sa channel para sa marami pang mga video na magbibigay kasiyahan sa inyong puso at magbibigay liwanag sa inyong espiritu. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng inyong suporta. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ay suma inyong lahat. To God be the glory.